daw po kayong magbibigay ng sapatos, shoes. Bakit? Kapag nagbigay ka daw ng sapatos, para bang sinasabi mo dun sa iyong minamahal na lalakad siyang palayo sa iyo. Ha? Tandaan niyo po yan, ha? Wala munang sapatos. Kung magbibigay daw po kayo ng sapatos, dapat bayaran mo ng piso. Yun daw po yung pangontra dun sa malas. Number 3, wag din daw po kayong magbibigay ng perlas. Kahit po anong alahas na may perlas. Singsing man yan, kwintas, hikaw, bawal po. Bakit? Kasi po yung perlas, para pong hugis luha. Di po ba? Para pang pag nagbigay ka daw ng perlas dyan sa iyong minamahal, sinasabi mo na papaluhain mo siya. Papaiyakin mo siya. Ayan. Bawal muna po ang alahas na may perlas. Number 4, pang-apat po. Bawal din po ang pabango. No perfume. Bakit po? Kasi ang pabango, di ba, agad nawawala yung amoy. Lumilipas yung bango. Kapag nagbigay ka daw ng pabango sa isang tao, parang sinasabi mo sa kanya na mawawala din yung bango niya. Mag-evaporate yung pagmamahal mo sa kanya. Number 5, kahuli-hulihan po, huwag din daw po kayong magbibigay ng regalo na photo frame. Kasi po, yung picture dun sa frame, para daw pong kulungan. Di po ba? Pag nagbigay ka ng picture, nandun sa frame, sinasabi mo dun sa iyong minamahal, ikukulong mo siya. Ikakadena mo siya. Parang inaalis mo daw yung kalayaan ng iyong minamahal. Ang tanong, yung mga nagbigay po ba ng ganyan ng mga regalo? Nasira ba yung kanilang ugnayan? Totoo po ba itong paniniwala na ito? Na pag binigay mo yung 5 bagay na ito, magkakaroon ng problema yung inyong relasyon. Ano po sa tingin niyo? Ano bang pinakamagandang pagregalo para mas mahalin ka pa ng iyong minamahal? Ano po sa tingin niyo? Ito po ha, suggestion. Magbigay na lang kayo ng pera. Di po ba? Oo, practical ng mga tao ngayon. Di po ba? Tignan niyo. Pag ang tao walang pera, nanghihina siya. Pag ang tao walang pera, gutom na gutom siya. Kapag ang tao walang pera, walang gana. Bigyan mo ng pera yan. Lumalakas. Lumiliksi, nagkakagana. Subukan niyo sa mga matatanda. Kahit na may arthritis yan, sabihin mo, Lola, bibigyan kita ng pera. Mawawala yung arthritis niya. Ang bilis tumakad. Di po ba? Joke lang po. Biro lang. Pero kung merong isang katotohanan po, di ba, kapag mahal mo ang tao, bibigyan mo siya ng regalo. Amen? At ang regalo ay tanda ng pag-ibig mo sa Kanya. Ang regalo din ang nagpapalakas dun sa ugnayan nyo, sa relasyon nyo sa bawat isa. Amen? Pero tandaan nyo din po ito. Ang regalo ay nagsasalamin din sa pagpapahalaga mo sa isang tao. You give a gift because you give importance to that person. Amen? Ang regalo din po ay pagpapakita mo na kilala mo yung tao. Di po ba? Yes, your gift shows your love. Your gift shows your importance, appreciation to that person. And yet, when we give a gift to the other, it shows that we know them. And remember, the number one sign that you love a person is when you know them. Paano mo alam? Ano ang tanda? Mahal na mahal mo ang isang tao kapag kilala mo siya. Amen? Love is remembrance. Love is thoughtfulness. Love is understanding. And that love is seen wrapped in a gift. Amen? Ngayon pong araw, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagpapakita, pagpapahayag ng Panginoon. We are celebrating the feast of the Epiphany of the Lord. Ano pong ibig sabihin ng Epiphany? Epiphany means pagpapakita, pagpapakilala, pagbubunyag, revelation to people. May iba't iba pong ginamit na paraan o bagay ang Diyos para maipakita, maipakilala ang kanyang anak si Jesus sa mundo. Narinig po natin sa Ebanghelyo, una, alam ng mga Hudyo na ang Mesiyas ay ipapanganak doon sa Jerusalem, sa Bethlehem.
Ang unang paraan na ginamit ng Diyos para mapakilala ang kanyang anak ay ang banal na kasulatan. Ang mga pantas nagtatanong saan isisilang ang hari ng mga Hudyo at sumagot sila ayon sa nabasa sa banal na kasulatan. Pero pangalawa, nakita kung nasaan isinilang si Jesus sa pamamagitan daw ng tala ng bituin sa langit. Kung hindi po dahil sa bituin na yon, naligaw po yung mga pantas. Di po ba? Sinundan nila yung bituin at sila'y dinala doon sa tahanan sa bahay kung nasaan ang bata. Pero ang pinakamaganda po na tanda na pagpapakilala kay Jesus ay sa pamamagitan po ng regalo na binigay nitong mga pantas. Ang sabi po ng Ebanghelyo, binigyan daw siya ng regalo, ginto, insenso, at mira. Ang mga regalo pong ito na binigay kay Jesus ay hindi lang po basta-basta lang. Sila po ay may kahulugan. Ang mga regalo ng mga pantas na dala nila ay pagpapahayag, pagpapakilala, sino ba talaga si Jesus. Ang ginto po noong unang panahon, binibigay lang yan sa mga hari. Kaya ang pagbibigay nila ng ginto kay Jesus ay pagpapahayag na si Jesus ay isang tunay na hari. Amen? Ang insenso po, yan naman ginagamit ng mga pari kapag sila ay sumasamba, nananalangin sa Diyos sa templo. Ibig sabihin, na pagbibigay nila ng insenso kay Jesus, kinikilala nila na itong batang ito, siya ang mataas na pari. At bilang pari, dinadala tayo ni Jesus mas malapit sa kanyang Ama. At kahuli-hulihan, binigyan daw si Jesus ng mira. Ang mira naman po ay pabango na ginagamit para sa mga yumao, sa mga patay. Myrrh is a burial spice. Ang mira po ang sumisimbolo sa pagdurusa, sa magiging sakripisyo sa kamatayan ni Jesus. At sa pamamagitan po ng mira, pinapahayag na si Jesus ay magbubuwis ng kanyang buhay para sa atin. Dahil po sa mira, pinapakita sa atin na ang pagsilang ni Jesus